Pagdating na 2028, parang maganda atang Duterte Marcos naman. Anong tingin niyo? First time in history na parehong babae, pero bakit hindi? Dahil pareho naman silang merong bayag. At napahanga po talaga ako kay VP Sara. Bakit? Well, alam niyo po talaga, dapat lang naman talagang magalit ang ating Vice President kasi abay, ang tinanggalan na budget na 650 million ay hindi naman po oposisyon. Kakampin nila. Kaya nga ako po ay nagtataka, nung ako'y kongresista, tanging mga minorya lang ang po pwede magtanong sa budget hearing kasi ang mga mayorya, dapat sinusuportahan nila ang budget proposal ng Malacanang. Pero kakaiba po ang nangyari, no? Dahil nga siguro sa politika, itong si Speaker Martin ay siya pang nangunang magtapya sa budget ni VP Sara. Now, pwedeng ipinaglaban niya ni VP Sara. After all, Vice President siya, no? At kahit ang Kamara ay siyempre hawak ng speaker, parang Diyos ang speaker dyan sa Kamara, pwede siyang naglabi sa mga senador. Bakit? Halos lahat naman po yan, except dalawa, kinampanya niya nung yung nakalipas na eleksyon ng 2019 at saka itong nakalipas na 2022 eleksyon. Kaya nga po ang sabi ko, dalawa pong babae sa ating lipunan ngayon ang merong balls. Si VP Sara, unang-una, dahil talagang isinantabi niya yung kanyang personal na damdamin na siya'y nasaktan, na hindi naman siya kalaban, tinapiasan siya ng budget dahil lang sa politika. At ang sinabi niya, unahin muna natin ang kapakanan ng bayan. Dahil magkakawatak-watak tayo kung ako ay maninindigan sa paghingi ng 650 million at ang gusto ko maging mapayapa at malakas ang ating bayan. Napakaganda po ng kanyang sinabi. Sana po lahat ng politiko, lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez, ay meron pong ganyang paningin. Dahil ang kinakailangan po talaga natin ngayon, pagkakaisa. So maraming salamat VP Sara dahil pinatunayan mo na ikaw ang tunay na statesman. Inuna mo ang kapakanan ng bayan kaysa iyong personal na pangangailangan bilang isang Vice President. Saludo po kami at hindi po yan makakalimutan ng taong bayan, lalong-lalo na sa 2028 dahil bihira po talaga sa mga politiko ang isinasantabi ang kanilang mga interes para sa kapakanan ng bayan. Hanga po ako sa inyo, mabuhay po kayo, you have got the balls. Pinahanga din ako ni Senator Amy Marcos. Bakit? Matapos ang sarili niyang pinsan na House Speaker ay linipastanganan itong si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi niya, kami mga loyalists, kaya kami ay naririto pa dahil kami ay loyalist at siya ay loyalist. Noong 2015, ang sabi ni Senator Amy Marcos, ako ang una at nag-iisang gobernadorang nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte at kahit ako ang mag-isang matira, paninindigan ko, ako para sa kanya. Bihira po talaga yung ganyang katapatan sa isang politiko. Kaya, the second woman with balls, Senator Amy Marcos. Lahat naman po yung mga kamera nung nakaupo si Presidente, lahat po yan, sip-sip kay Presidente. Meron po talaga mga mapagsamantala, mga hindi makapag-antay. Ang aga-aga namumuliti ka na. At ang talagang iniisip lang ay yung personal na interest nila, kaya gusto nilang magkaroon ng kapangyarihan. Pero itong dalawang babae po, pinakita, kahit anong mangyari, kinakailangan manindigan sa prinsipyo. At kaya naman po, bow tayo sa kanilang dalawa.